وصحبه من سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri, pasasalamat na ubul lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin at pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Sa ating pagtutuloy ng pagtalakay patungkol sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dadako tayo ngayon sa ikatlong yugto. Ito ay ang pag-aanyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa labas ng Makkah. Sa una at pangalawang yugto, ito ay lahat nakatuon sa pag-aanyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Makkah, sa mga taga-Makkah, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kakilala. Hanggang umabot sa punto na siya ay itaboy at iboykot palabas ng Makkah, at di kalaunan ay nasira din ang ginawa nilang kasunduan at sila ang tuluyan ng bumalik sa loob ng Makkah. At sa mga panahon din na ito, hindi katagalan mula nang makabalik sila sa loob ng Makkah, ay yun din ang pagpanaw ng kanyang may bahay na si Khadija, pagkatapos ng pagkapanaw ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib. So ang panahon na yon ay tinawag na panahon ng kalungkutan, o panahon na kung saan naging malungkot na bahagi ng buhay ni Propeta Muhammad, na sa kaparehong taon ay namatay ang dalawang malapit na tao sa kanya, ang kanyang asawa at ang kanyang tiyuhin. Ang kanyang asawa na kasama niya sa bawat pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa unang araw na siya ay talagang propeta hanggang sa huling sandali na datnan ng buhay, datnan ng kamatayan, si Khadija. At ang kanyang tiyuhin na nagsilbing taga-protekta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tuluyan na rin siyang iniwan. Ang nakakalungkot doon ay si Propeta Muhammad, ang kanyang tiyuhin, ay hindi pumasok sa Islam. Bagamat siya ay naglaan ng panahon tulong kay Propeta Muhammad, ang gabay ay pinagkakalob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nais. Ang kanyang tiyuhin ay hindi nag-Muslim. So yun ang malalaman natin dito, na hindi porket ikaw ay propeta, ikaw ay matuwid na tao, ikaw ay ano paman katayuan mo, wala pa rin sa iyong kamay at gabay ang gabay ng ibang tao, maliban sa ipaintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon ay dadako tayo sa pag-anyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa labas ng Makkah. Sabihin, sa panahon na ito, lumabas na si Propeta Muhammad sa Makkah at nagtungo sa karatig ng mga bayan upang iparating ang Islam. At ito ay nangyari sa ika-10 taon ng kanyang pagiging propeta. Sa buwan ng Shawwal, ang Propeta Muhammad ay lumabas ng Makkah patungo sa lugar ng Taif. Ang Taif, ito ay lugar na hindi naman ganun kalayo sa Makkah. Malapit din sa Makkah, at ito ay may layo na nasa 60 miles. Ano kung paano ba yung kilometers sa miles? 60 miles. At ito ay pinunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naglalakad. Walang sasakyan o ano paman, kundi naglalakad. At kasama niya sa pagpunta dito ang kanyang kasakasama na si Zaid bin Haritha. At bawat tribo, bawat bayan, barangay o ano paman tawag sa mga pamayanan na madaanan nilang dalawa patungo sa kanilang patutunguhan, ay inaanyayaan nila sa Islam. Mapapadaan sila sa mga barangay, sa grupo at pulo ng mga tao, sa mga tribo-tribo na madaanan nila, napunta sa Taif, inanyayaan nila sila sa Islam. Ibig sabihin, pinaparating nila sa kanila yung Islam. Ganito yung Islam, pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, paghahayag na siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagpaparating na kung ano ang ipinaparating na Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nakakamangha doon ay
walang naniwala sa kanila kahit isa. Daan yung pag-anyaya nila papunta sa Taif, na bawat pasalubong nilang mga tao, kaya mga tribu, pamayanan, barangay, o pang tawag natin dyan, inaanyaya nila sila sa Islam. Pero walang naniwala kahit na isa. Walang naniwala kahit na isa. So, nang makarating sila sa Taif, nagtungo sila sa lugar ng kung saan may namumulong o may ang tinuturing ng mga may katayuan sa buhay. Bawa kung pumunta ka sa isang lugar, gusto mong magparating ng patungkol sa Islam, maunta ka ng Pusurubyo, gusto mong magparating patungkol sa Islam, punta ka sa mga kinikilalang tao sa Pusurubyo. Kasi mas mabilis ang pagpaparating ng mensahe kapag doon ka mismo pumunta sa nakakataas. Mabilis na lang iparating sa mga baba o sino kung ano yung gustong iparating. So pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tatlong magkakapatid na kinikilalang pinuno sa lugar na iyon, sa Taif, at nagbakasakali na mapaunlakan nila yung kanyang paanyaya. So nagtungo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Zaid ibn Haritha, at siya ay nagtungo sa tatlong tao na to, si Amru ibn Umair, si Abdu Yalil, at saka si Mas'ud, yung tatlong magkakapatid na mga pinuno sa Taif. So, umupo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harap nila at sila ay nanyayahan patungo sa pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at patungkol sa pagtulong nila sa Islam. Pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang tulungan nila ang Islam at ipagkakaloob din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tulong sa kanila. Pero ang naging sagot lamang ng isa sa tatlo na ito ay tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung punit na ba ang kasuotan ng Kaaba. Tinanong niya si Propeta Muhammad kung punit na ba ang kasuotan ng Kaaba. Ibig sabihin ang ibig sabihin nito hindi yung literal na napunit na ba yung kasuotan ng Kaaba tapos pumunta ka dito para anyayahan kami sa Islam. Ang ibig sabihin nito ay wala na bang ibang ipinadala ang Allah bukod sa iyo? Parang gano'n ang ibig sabihin. So, ang ibig sabihin ng salita ng mga Arab na ito na napunit na ba o nagkagutay-gutay na ba ang kasuotan ng Kaaba? Ang Kaaba kasi meron tinatawag na kasuotan. Pinapalitan nila ito taon-taon. At ito ay eksklusibong pinapanood dahil sa pambihirang pagkakataon. Ang Kaaba ay merong kasuotan na hinibla mula sa sinulid na gawa sa ginto. At meron pa talagang grupo ng mga tao na hinahire para lang doon, para lang gumawa ng gamit ng Kaaba. At mula noong sinaunang panahon ginagawa na ito, at kaya nga ginawa itong isa sa mga halimbawa sa kasabihan ng mga Arab, napunit na ba o nagkagutay-gutay na ba ang kasuotan ng Kaaba? Ang ibig sabihin ay wala na bang ipinadala ang Allah? Wala na bang bukod sa iyo, wala na bang ipapadala ang Allah para magdala ng mensahe na yan patungo sa amin? Sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi pa ng isa ay sumpaman sa Allah, hindi kita kakausapin ukol sa bagay na yan. Hindi kita kakausapin ukol sa bagay na yan. Ibig sabihin yan ay kahit na gaano kahalaga yung gusto mong iparating sa amin, o kahit na gaano man kataas ang yung antas, na katulad ng yung sinasabi, O Muhammad, na ikaw ay sugo, propeta, o mensahero ni Allah, hindi kita kakausapin patungkol sa bagay na yan. Sabihin, hindi ko yan tatanggapin sa'yo, hindi kita paniniwalaan, o ano pa man. So, ganun yung naging reply ng mga magkakapatid na pinuntahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang anyayaan sila patungo sa Islam. So, sinabi pa nila na ayon pa sa kanilang paniniwala na ang dala-dala ni Propeta Muhammad ay isang mensaheng mapanganib. Isang mensaheng mapanganib. At ayaw nila na madamay pa sila sa kung ano yung nagawa ni Propeta Muhammad o ano mang naging nangyari at naging resulta ng pag-anyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-anyaya sa Makkah, nagkaroon ng
nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at tinaboy siya, binansagan na kung anong mga bansag, at ang mga kasama niya pinahirapan. So sabi ng mga Taif, yung daladala mong yan na mensahe, maaari magdulot din ng panganib sa amin, katulad ng panganib na dinulot niyan sa Makkah, na ikaw ay nag-anyaya sa mga taga-Makkah. Kaya hindi ka namin nais na i-entertain, o hindi namin nais na tugunan ng iyong paanyaya, o hindi namin nais na paunlakan ka sa kung ano ang iyong nais. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsalita ng kung ano mang makakasama sa kanila, bagamat sila ay nagsalita ng hindi makakabuti kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sila sinumbatan, o hindi siya nagpakita sa kanila ng pagkamuhi, at hindi siya nagpakita ng galit o ano paman sa kanila. So, sinabi niya lang sa kanila na ginawa ninyo kung ano ang inyong nagawa. Ginawa ninyo kung ano ang inyong nagawa, at tinago ninyo ang patungkol na yan patungkol sa akin. So hindi siya nag-reply na bakit ganito ganyan, hindi niyo ko paniwalaan o ano pa man. Ang mahalaga ay naiparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ang kanyang mensahe. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-stay siya sa Taif ng humigit kumulang 10 araw. So yung pananatili niya sa Taif ng 10 araw, hindi yun parang pamamahinga lang. Hindi yung pag-stay lang, pamamahinga, sightseeing, o ano pa man. Ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 araw na pananatili niya sa Taif ay walang iba kundi anyayahan ng mga tao, grupo sa grupo, mga pinuno sa mga pinuno, o kaya naman ay individual sa individual. So ang ginawa niya ay naging abala sa kung ano man ang kanyang kayang paabutan ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya doon pumunta para magpahinga, hindi siya pumunta doon para mamasyal, hindi siya pumunta doon para sa anumang makamundong bagay. Ang daladala niya ay mahalagang bagay na magdudulot ng kaligtasan sa mga tao dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ang concern niya ay ang kanilang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naganyaya siya sa loob ng 10 araw. Ngayon, yung paganyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 10 araw sa Taif, hindi ito gusto ng mga taga-Taif. Sabi ni Propeta Muhammad, nananatili sa Taif, at ang mga Taif hindi nila gusto na nandoon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman pinunta na nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong nila siya at sinabi nila na kailan ka baga lilisan ng aming bayan? O Muhammad, kailan ka lilisan ng aming bayan? O kailan ka alis dito sa bayan namin? Nanatili ka na ng 10 araw, kailangan umalis ka na dito sa bayan namin. So, ginamit din nila ang mga tao para mapuwersa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumisan mula sa Taif. At ang nangyari nga dito ay ginamit ng mga taga-Taif ang kanilang mga alipin o ang kanilang mga mabababang mag-isip sa kanila. Mga tao na hindi nag-iisip kung ano ang dapat nilang sabihin at gawin. Ginamit nila ito at ang mga alipin sa mga panahon na yon upang itaboy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itaboy habang sinisigawan palabas ng Taif. So ito ay isang pakikitungo na hindi maayos na pakikitungo para sa isang tao na bisita sa isang lugar. Hindi lang siya basta bisita, sugo at mensahero siya ng Allah. Walang ibang hindi nais na mangulikta ng pera, hindi nais na anyayahan sila sa anumang organisasyon o ano paman. Pumunta siya doon para anyayahan sila sa Islam, pero ang sinumbat ng mga taga-Taif ay bulyawan siya, sigawan, itaboy at palabasin mula sa kanilang bayan. Sinisigawan siya hanggang ang mga tao ay tuluyang nagtitipon-tipon sa kanilang kanyang hanay. Ang ginawa pa nila ay naglinya-linya sila.
So habang tinatabi si Propeta Muhammad, naglilinya habang sinisigawan siya, pinapalabas siya patungo sa palabas ng Taif. At ang iba pa sa kanila, yung masaklap ay, ang iba pa sa kanila ay binabato si Propeta Muhammad habang ginagawa nila yung pagsisigaw. At hindi lang pagsisigaw yung ginagawa nila ay nagsasalita pa sila ng hindi mabuti kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So imagine nyo yung bagay na yun. Linya-linya sila o grupo sila, tinataboy nila si Propeta Muhammad, sinisigawan habang ang iba sa kanila ay binabato at habang ang iba ay nagsasalita ng hindi mga magagandang mga salita patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang iba pa ay binabato at ang naiulat pa na naging kalagayan dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasugatan ng kanyang buong katawan, halos mata lang yung walang sugat. Sugatan ng buong katawan at dumanak ang dugo sa ilang parte ng kanyang mga katawan. Ang ilan pa na nakalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pa nakontento. Hinampas pa sila ng kung ano yung pwede nilang mahampas mula sa kanilang sarili na pwede nilang mahawakan, halimbawa tsinelas. Makalapit sila kay Propeta Muhammad ay hampasin pa nila siya ng tsinelas. Ito ay isang pangyayari at tagpo sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama niya sa mga panahon na ito si Zaid bin Haritha, at si Zaid bin Haritha ay kabilang din sa mga hindi nakaligtas mula sa ganitong pananakit ng mga taga-Taif. Mula sa mga ganitong pananakit ng mga taga-Taif. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat ganito ang naging tugon sa kanya ng mga taga-Taif, ay hindi siya nagbuhat ng kamay sa kanila. Hindi niya tinasang kanyang kamay para ipanalangin sa Allah na parusahan sila sa kung ano yung naging tugon nila sa kanya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa kanila. Ano yung panalangin niya? Panalangin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nanalangin siya na, Allah, ano man ang aking pinagdadaanan, ito ay aking ipinaparating sa iyo. Ano man ang aking pinagdadaanan niya, Allah, ito ay pinaparating ko sa iyo. Ito ay dulot ng aking kahinaan sa aking sarili. Dulot ng aking kahinaan sa aking sarili at dulot ng kakulangan ng aking kaparaanan para sa bagay na ipinag-uutos mo sa akin. At ako ay iyong kawan, tunay na ikaw ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. At sinabi niya rin dito na, Wallah ay tulungan mo ko sapagkat ikaw ang Panginoon ng mga mahihina. Ikaw ang Panginoon ng mahihina. Ikaw ang Panginoon ng, ikaw ang aking kinikilalang Panginoon at sa iyo ako umaasa, sa iyo ako sumasandal. So hindi siya nagsabi na wallah yung mga taga-Taif nito ay parusahan mo dahil hindi naman sila tumutugon sa kung ano ang nais natin sa kanila o ano makakabuti sa kanila. Bagkus ang panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inihingi niya sa Allah na palakasin siya sapagkat mahina siya. Inihingi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan siya dahil ang kanyang pinagdadaanan ay nahihirapan siya. Hindi siya sumuko, hindi siya nagsabi ng mga salitang hindi maganda, bagkus hinihingi niya sa Allah na patatagin siya bagamat nakikita niya sa kanyang sarili na siya ay mahina. Hinihingi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang ibang sasandalan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi aasa si Propeta Muhammad sa kung kahit anong tulong mula sa kung ano paman, bagkus inaasahan niya ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihingi niya din sa kanila na nawa ay biyayaan sila ng liwanag ng Allah at sila ay maalis mula sa kadiliman na bumabalot sa kanila. Hinihingi niya rin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin siya at ayusin ang kanyang pamumuhay sa mundo at ganun din hanggang sa kabilang buhay at wag nawang ibaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang galit sa kanya. So ito yung mga panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sandali na siya ay nakaranas ng matinding karanasan na wala namang ibang layon maliban lamang sa sila ay anyayahan patungo sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pangyayari na ito, sa pagtaboy sa kanya ng mga taga-Makkah, nakarating sila sa isang bahagi ng lugar na kung saan ay merong nagmamay-ari dito. Yung nagmamay-ari, kumbaga private na property. At yung nagmamay-ari na to ay meron silang alipin na ang pangalan ay Addas. So si Addas ay alipin ng dalawang tao, kapatid o magkasama, na doon tumigil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Zaid bin Haritha nang sila itaboy mula sa lugar ng Taif. So nang sila ay makarating doon, sila ay nasa kalagayan ng matinding kahinaan, pagod mula sa kanilang dinanas sa bagay na iyon. So inutusan ng dalawang may-ari ng lugar o lupain na yun na tinigilan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang kasama na si Zaid bin Haritha, inutusan nila ang kanilang alipin na si Abdas na magtungo doon sa lukay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mamitas ng kapirasong ubas at ibigay ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Addas, pumunta siya doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ibinaba niya ang kanyang kamay o inabot niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapirasong pinitas niya mula sa mga ubas. So, inutusan yung lalaki na yon ng dalawang amo niya para bigyan ng kapirasong ubas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nang makita ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inabot niya rin ang kanyang kamay. Sabihin, tinanggap niya yung kapirasong ubas, tapos binanggit niya ang pangalan ng Allah, Bismillah, tapos kumain siya. So nang marinig ito ni Addas, sabi niya ay, yung binanggit mo na Bismillah, hindi ito common na kilala sa lugar na ito. Sa lugar ng ito, hindi ka layuan sa Taif, o sa mismong lugar na sakop pa ng Taif, hindi yan kilala yung magsabi ka ng Bismillah kapag kakain. Hindi yan kilala. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw, taga-saan ka ba? At ano ang iyong relihiyon? Sabi ni Addas, ako ay isang Nasrani, ako ay isang Kristiyano. Mula ako sa lugar ng Nainua. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lugar ng Nainua ay isang barangay o lugar kung saan nakatira ang isang mabait o butihing tao na ang pangalan ay Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta, ito si Yunus alayhi salatu wassalam. Ang kumpletong pangalan niya ay Yunus ibn Matta. Si Yunus ibn Matta, siguro alam naman niyo yung kwento ni Yunus ibn Matta. Siya yung tumalon ng barko o sasakyang pandagat at siya ay nilunok ng balyena. Yun si Yunus ibn Matta. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay Nasrani, ikaw ay Kristiyano at galing ka sa barangay o sa lugar o pamayanan na kung tawagin ay Nainua, ibig sabihin ikaw ay galing sa lugar kung saan galing ang isang butihing tao ng pangalan ay Yunus ibn Matta. Nagulat ngayon si Addas. Sabi ni Addas, paano mo naman nakilala si Yunus ibn Matta? Paano nangyari na nakilala mo si Yunus ibn Matta? Ibig sabihin, sa lugar ng Taif, kung saan alipin si Addas ng ilan sa mga Arabong pagano, hindi common na, hindi siya maniwala na mayroong nakakakilala kay Yunus ibn Matta sa lugar na malayo sa lupain ng mga Arabo, at ang kanyang kwento ay napaka-imposible na nakarating sa mga Arabo. Ay sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Yunus ibn Matta ay aking kapatid at siya at ako ay sugo at mensahero ni Allah. So nagulat ngayon si Addas na yung kaharap niya ay bukod sa nakakaalam ng mga kaalamang hindi pambihirang alam ng mga tao sa kanyang lugar, sabihin, alam ni Addas na sa lugar nila, kilala ang pangalang Yunus ibn Matta at kilala siya bilang propeta. At pambihira na makarating siya sa lugar ng mga Arabo na may magtuturo sa kanya ng bagay na nalalaman niya. At yun na yung kaalaman patungkol sa sinaunang panahon.
Yunus ibn Matta, mahaba o matagal ang panahon niya kumpara sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadalasan, ang mga itong kaalaman ay sa saling-saling lahi lamang nalalaman. Saling-saling lahi lamang nalalaman. Kaya nang narinig ito ni Addas ay nagulat siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa niya ay siya ay ibinaba niya ang kanyang sarili. Nakatayo siya at nakaupo si Propeta Muhammad, ibinaba niya ang kanyang sarili at hinalikan niya ang ulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din hinalikan niya ang kamay ni Propeta Muhammad at hinalikan niya ang mga paa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isang uri ng pagmamalasakit at pagmamahal at respeto at pagkilala sa katayuan ng isang tao na hindi pambihirang pagkilala. Sabihin kapag ang isang tao, hinalikan mo ang kanyang ulo, hinalikan mo ang kanyang kamay, hinalikan mo ang kanyang paa, ibig sabihin, hindi lang basta ito pagmamahal na namamagitan sa pagitan ng dalawang tao na may relasyon sa isa't isa. Sabihin, hindi lang ito basta relasyon sa pagitan ng ama sa anak, hindi lang ito basta relasyon sa pagitan ng asawa sa asawa, o kaya naman ng magulang sa anak o ano pa man. Ito ay pag-respeto at paggalang sa isang tao na nagpapakilala na propeta at sugo ng Allah. Kasi marami naman tao minsan na magpapakilala siya ay ganito, ganyan, pero minsan hindi naman nakakatanggap ng ganung klase ng respeto. Pero ito si Propeta Muhammad, nang ipakilala niya ang kanyang sarili at sabihin niya na si Yunus ibn Matta ay kapatid ko sa pagiging propeta, siya at ako ay sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang marinig ito ni Addas, siya ay nagbigay ng respeto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon ay si Addas, pagkatapos nito si Addas ay nagtungo siya sa kanyang mga amo. Ang kanyang mga amo, siya lang nag-utos sa kanya na bigyan ng kapirasong ubas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ito ay magtungo sa kanilang lupain na kanilang pag-aari. Sabi nang bumalik si Addas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa kanyang mga amo, sinabi niya sa kanila na alam niyo ba na yung tao na yon, pinakamainam na tao na pwede nating makilala. Pinakamainam na tao na pwede nating paniwalaan. Pwede nating makilala. Pero yung dalawang amo niya, hindi naman agad ganun maniwala. Sabi niya sa kanya ay, wayhaka ya Addas. Wayhaka, parang ito yung kasawian sa iyo, Addas. Kasawian sa iyo, o Addas. Alam mo ba na wag nawa sanang mangyari na ilihis mo ang iyong relihiyon para sa relihiyon ng tao na yun. Sabi niya, kasawian sa iyo, o Addas, wag sanang mangyari na ilihis mo yung relihiyon na meron ka. Ibig sabihin yung pagiging Kristiyano mo, wag mo sanang ililihis para lang sa tao na yun. Alam mo ba, Addas, na ang iyong relihiyon ay mas mainam pa sa lalaki na yun? Hindi talaga maniniwala ang mga tao sa ganitong uri ng paniniwala. Si Addas na nakakita nakasaksi ng kabaitan ni Propeta Muhammad, nakarinig ng kaalaman patungkol kay Propeta Muhammad, magpapakita ito na ang naramdaman at nakita ni Addas ay hindi mararamdaman ng kanyang mga amo at hindi nila ito makikita, kahit na ipakita niya ito sa kanila sa pamamagitan ng pagbabalita kung ano ang nasaksiyan niya. Bagkus ang naging tugon pa ng kanyang mga amo, mas mainam pa ang iyong relihiyon o Addas kaysa sa relihiyon ng nagsasabi na o sinasabi mo na pinakamainam na tao na pwede nating makilala. So Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagkatapos nito ay tumalikod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tuluyan sa lupain ng Taif o sa bayan ng Taif, habang ang kanyang puso at ang kanyang sarili ay nalulungkot sa naging kinasadlakan ng kanyang pagpunta sa lugar ng Taif. Naglakad siya ng ilang araw at sa kanyang paglalakad naggawa. Pagdating niya doon, muna niyang pinuntahan yung mga leader ng mga taga-Taif, pero hindi naging gano'n ang mga tugon nila sa kanya. Hindi magandang tugon. At pagkalipas ng 10 araw na pananatili niya doon, nagladawa at kung ano-ano ang ginagawa niyang pag-anyaya sa mga tao doon, ang kanilang
isinumbat sa kanya ay pagtaboy, pananakit, hindi magandang mga salita, at ano pa mang mga bagay na hindi kaaya-aya. So, hindi talaga, ahantong talaga na ang Propeta Muhammad ay malulungkot at nalulungkot sa naging resulta. Ito yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, propeta ng Allah. Pero kahit gano'n ang naging resulta ay hindi pa rin nangangahulugan na hindi porket propeta ng Allah ang nag-aanyaya, ay marami nang magmumuslim. Marami nang maniniwala agad sa kanya. Ito yung dapat nating maunawaan sa panahon natin ngayon. Sa larangan at sa lugar ng da'wa ay hindi natin dapat ilagay sa sarili nating kakayahan at talino ang magiging kalalabasan ng da'wa natin sa mga hindi Muslim. Hindi porkit kilala kang daiya, kilala kang maalam na tao sa Islam, kilala kang bihasa sa larangan ng pagdadawa, na mayroong dekadang experience sa kakayahan, hindi ibig sabihin na ganun ang iyong kakayahan ay magmumuslim na agad yung tao. Hindi porkit ganito ka ay magdayakap na agad sa Islam ang mga tao. Hindi ganun ang batayan sa Islam. Ang batayan sa Islam, gawin mo ang kaya mong gawin na nakikita mong kaya mong gawin sa kaparaanan ni Propeta Muhammad. Ikhlas mo ang iyong intensyon ng kanyang niya at gawin mo ito para sa Allah, at kung ano man ang kalalabasan nito ay ipasa Allah mo yan, kasi hindi mo hawak ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. O Muhammad, hindi mo may gagabay ang sino mang iyong nais, ang iyong mga minamahal. Hindi mo yan magagabay. Subalit si Allah ay may gagabay niya ang kanyang nais. So ito yung isiksik natin sa isipan natin. Na minsan dismayado tayo, nag-prepare tayo ng papunta sa da'wa, naglakbay tayo ng ilang oras, gumastos tayo ng ilang libo, puyat dyan sa paghanda ng pagkain, tapos mas maririnig mo pa sa mga kasamaan mo ay, ano ba yan? Wala man lang nag-Muslim. Ano ba yan? Wala man lang ginabayan ni Allah. Ano ba yan? Ganito, ganyan, ganito, ganun. Ginagawa pa niyang na-discourage siya sa ginawa niya. Hindi mo alam kung para saan ba niya ginagawa yung bagay na yun. Ginagawa ba niya para purihin siya ng tao? O ginagawa niya ba yun para sabihin na siya ay epektibong daiya na nag-aanyaya para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun ang magiging mindset natin. Dahil ginagawa natin ang isang bagay para sa Allah, at anumang nilaan natin para sa Allah, hindi yan mawawala at hindi yan mababaliwala. Pero kung yung intention natin, ginagawa natin ito para purihin tayo ng tao, para masabi na epektibo tayong daiya, para masabi na magaling tayong magdawa, para masabi na marami tayong napagsyahada, ito ay taliwas at hindi kaaya-ayang prinsipyo na pinangahawakan ng isang tao. Masaklap pa kung ang tao na yan ay nag-aangkin sa kanyang sarili na siya ay nag-aanyaya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong madismaya, huwag tayong madiscourage. Kung sa kinahaba-haba ng binitawan nating salita ay walang yumakap sa kanya sa Islam, dahil maging masaya pa tayo dahil naitayo natin sa kanila ang katibayan na naiparating natin sa kanila ang patungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi na tayo sisisihin pagdating ng panahon na hindi nakarating sa amin ang dawa, ang pag-anyaya, hindi nakarating sa amin ang Islam, hindi pinarating sa amin ni Pulana ang patungkol sa Islam dahil itinayo na para sa kanila ang pag-anyaya. So binabanggit natin ito kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ay nag-anyaya sa Taif at walang naniwala sa kanya. Yung daan niya papunta sa Taif, nag-anyaya siya ng mga individual, mga grupo ng mga tao, walang naniwala sa kanya. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na-dismaya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Diba? Pinakita niya pa yung kanyang pagpapakumbaba. Pinakita niya na, Ya Allah, ako ay mahina, kaya biyaan mo ko ng lakas. Pinakita niya na, Ya Allah, yung aking pamamaraan ay mahina, kaya biyaan mo ko ng epektibong pamamaraan. Dapat ganito yung mindset ng isang tao. Ganito dapat yung isipan at prinsipyo ng isang tao. Sa larangan ng da'wa, ang dapat nating hilingin ay gabayan nawa sila ng Allah. Buksan ang sarado nilang pagmunawa, maribuksan ang kanilang pandinig na nakasarado, buksan na maunawaan nila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, magabayan nawa sila gaya ng paggabay sa mga ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nga ni Aisha radhiyallahu anha na ikininta niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan ay tinanong siya, meron bang pangyayari sa buhay mo o sugo ng Allah
na nangyaring masasabi mong mahirap na sitwasyon o araw na dumaan sa'yo na nakaranas ka talaga ng hirap na hindi mo makakalimutan. Sabihin, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanong siya at kinikwento ni Aisha radhiyallahu anha yung time na tinatanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya ay merong pangyayari na kung saan ay nakaramdam siya ng matinding pasanin, matinding hirap na kanyang naramdaman. Ito ay, sabi niya, yung pumunta ko ng Taif upang anyayahan ng mga pinuno dito, binanggit natin kanina tatlong magkakapatid na pinuntahan niya, nagsakripisyo siya, dinarating niya ang Islam. Sabi ni Propeta Muhammad, pero ang tugon nila ay tumalikod lamang sila. Tumalikod lamang sila. At ako ay umuwi mula sa Taif na dala-dala ang kalungkutan at pighati sa aking dinanas mula sa kanila. Ito yung ibig sabihin ng kaganapan na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo ng Taif, at habang nasa Taif hanggang sa pagtaboy ng mga Taif sa kanya, itinuturing niya ito na isa sa mga masalimuot at mabigat na araw na dumating sa kanyang buhay na pinangyari sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakalabas na siya sa Taif, nasa lugar na siya na kung tawagin ay ano bang lugar ito? Qarnul Manazil. Tinatawag itong Qarnul Manazil. Doon nagpakita si Jibril alayhi salam. Pinadala si Jibril ng Allah subhanahu wa ta'ala. At narinig niya si Jibril. Si Jibril pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama ni Jibril ang anghel ng kabundukan. Kasama niya ang anghel ng kabundukan. Nagpakita doon si Jibril. Sabi niya, pinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at kasama niya ang anghel ng kabundukan. Ang anghel ng kabundukan, bubati ng salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril kasama ang anghel ng kabundukan. So sabi ni Jibril, O Muhammad, ito yung anghel ng kabundukan. Ngayon, humiling ka o magsabi ka ng gusto mong panalangin, gusto mong itipak namin sa kanila yung mga bundok para malupig ang mga nandoon sa loob ng sa mga nandoon sa kabundukan, kasi ang Taif ay lugar na mabundok. Ang Taif ay lugar na mabundok. So, si Jibril, kasama niya ang anghel ng kabundukan. Tinanong niya si Propeta Muhammad kung ano ang nais mo, gusto mo bang parusahan ng mga taga-Taif kung ano yung naging tugon nila sa'yo. Sa mga salita na kanilang binitawan, pananakit na kanilang ginawa sa iyo, Muhammad. Kung gusto mo na hilingin mo sa kanila na tupakin ng dalawang bato o ang mga bundok dito para mamatay ang mga yon, gagawin o susundin ito ng anghel ng kabundukan. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay anong sinagot niya? Hindi niya hiniling kay Jibril o hindi niya hiniling sa anghel ng kabundukan na maparusahan sila. Bagkus ang sinabi niya ay aasa ako na Allah subhanahu wa ta'ala ay maglalabas mula sa mga inapo ng mga tao na ito ng mga taong sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga kabaitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi mo talaga lubos akalain at hindi mo makikita sa ibang tao ay kapag ginawan mo ng hindi mabuti ang Propeta Muhammad, salita man yan o gawa, sinaktan mo ay hindi yan mananalangin sa Allah para makaganti sa'yo. Hindi yan mananalangin sa Allah, ya Allah, na itong gumawa sa akin ng ganito, parusahan mo. O hindi yan magbubuhat ng kamay at magdadala ng sandata para bumanti sa kung sino man na nakagawa ng hindi maganda sa kanya. Ganun yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine mo itong mga tao na to na
Pinersa nilang palabasin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Taif. Pinagsalitaan niya sila ng hindi maganda, pinagbabato, dinampas pa yung mga nakalapit kay Propeta Muhammad, dinampas pa nila. At ang mga pinuno nila hindi tumugon sa kanila, bagkus ang mga salita ay hindi kayang ipaliwanag ng sitwasyon. Hindi magandang naging tugon nila. Pero si Propeta Muhammad ay, ano yung tugon niya sa kanila? Tapos hiningi ni Jibril na kung gusto mong parusahan ng mga yun, parusahan. Gamit ang anghel ng kabundukan. Pero si Propeta Muhammad ay sinabi niya, hindi. Sapagkat tumaasa ako na lalabas mula sa mga inapo ng mga tao na yan, ang sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo naman yung Taif ngayon sa panahon natin ngayon. Ang Taif ay kabilang sa mga malapit na lugar sa Makkah. At napakarami, at ang Taif ngayon lugar na ng mga Muslim. Lugar na ng mga Muslim. Maraming nagsalibasan mula sa kanilang mga inapo ng mga ulama na galing sa lugar ng Taif. Ito ay resulta ng panalangin dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nawa ay pagdating ng panahon maintindihan nila ang panalangin o ang paanyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mabuksan ng Allah ang kanilang mga puso at sila ay yumakap sa Islam. At ganun na nga yung sitwasyon ngayon. Ang kabuuan ng kaharian ng Saudi Arabia ay Muslim at ang lugar ng Taif ay kabilang na sa mga city o lugar na Muslim ang naninirahan. So ito ay panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong oras po yung Maghrib? Anong oras? So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay pabalik na ng Makkah. Pabalik na siya sa daan patungo sa Makkah, napadaan siya sa valley na kung tawagin ay Wadi An-Nakhla. Wadi An-Nakhla. Si Propeta Muhammad napadaan siya sa Wadi An-Nakhla o valley ng Nakhla. At nanatili siya dito ng ilang araw. Sabi ng mga ulama, ang kaganapan o ang pananatili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa valley ng Nakhla kung tawagin ay merong mahalagang kaganapan, mahalagang yugto na kung saan may pangyayari dito na nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung bumaba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Zaid bin Haritha mula sa Taif ay malungkot, napadaan sila sa wadi o sa valley ng Nakhla at nanatili siya dito ng ilang araw. Merong pangyayari dito na nangyari. Sabi ng ilan sa mga scholar, mahirap matukoy ang eksaktong lugar kung saan nanatili ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lugar na kung tawagin Wadi An-Nakhla. So, ang ilan sa mga pangyayaring mahalaga na nangyari sa pananatili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lugar na ito. Isa sa mga mahalagang nangyari dito ay yung inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran sa Suratul Ahqaf. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Sabi dito, isa sa mga mahalagang nangyari na ang Propeta Muhammad ay napadaan sa valley ng Nakhla at nanatili dito ng ilang araw ay ang tagpo na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahqaf. Ano ba yung tagpo na yon? Sabi dito ay ang mga jin ay napadaan sa lugar na kung saan nandoon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong naging tagpo at pangyayari sa mga jin na ito. Sa pinakamalapit na itong nakaulugan, ang mga grupo ng mga jin ay napadaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at narinig nila siya na nagbabasa ng banal na Quran. At sila ay tumigil, nakinig
at sila ay nanahimik habang binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga talata sa banal na Quran. Nang matapos nila itong marinig, sila ay nagtungo sa kanilang pamayanan. Ang mga jin ba ay merong pamayanan? Merong pamayanan ng mga jin. Merong pamayanan ng mga jin. At maraming kwento patungkol sa pamayanan ng mga jin. Ang mga jin, mga nilikha ng Allah na hindi nakikita at dapat na paniwalaan natin ito. Yung paniniwala na nandyan sila, na naninirahan kasama natin, pero kung ano ang itsura nila o ano pa man na hindi natin ito, lubos na dapat panasiya sa atin. So, ang mga jin, napadaan kay Propeta Muhammad habang siya ay nagbabasa, nakinig, tumahimik sila, pagkatapos nagtungo sila sa kanilang pamayanan upang magbigay ng babala. Upang magbigay ng babala. Sino ang nagtungo sa kanilang pamayanan? Ang mga jin. Sino ang kanilang babalaan? Mga jin din. Mga jin din. Maaring ang tagpong ito, sabi ng mga ulama ay tagpo na kung saan hindi alam ni Propeta Muhammad na may mga jin na nakikinig sa kanya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ano yung binigay na babala ng mga jin sa kanilang kapwa jin? O aming pamayanan, hindi naman sinabi mga tao, o aming mga, anong tawag doon? O aming mga kapamayanan. Tunay na narinig namin ang aklat na ibinaba pagkatapos ni Musa. Narinig namin ang aklat na ibinaba na pagkatapos ni Musa na magpapatotoo sa kung ano man na ang gabay na tototohanan tungo sa tuwid na landas. So, ibig sabihin ang mga ito ay minsan natatanong yung mga tao, ibig sabihin yung jin na yun ay naabutan niya rin yung panahon ni Musa. Ganun na ba kahaba yung panahon, edad ng mga jin? Hindi ko alam. Kasi hindi ko alam patungkol doon sa bagay na yan. Kung yung sinasabi ba ng mga jin na to ay actual nilang naabutan yung panahon ni Musa, tapos nabuhay pa sila hanggang sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although ang mga jin ay may mga katangian na hindi katulad ng katangian ng tao, ang langit na nakakaalam patungkol dito. At sinabi niya, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Sa pinakamalapit na kaulugan nito ay, o aming mga tagapamayanan, tumugon kayo sa kung ano ang panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay manampalataya at maniwala dito at kayo ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kasalanan at kayo ay ililigtas mula sa masidhing kaparusahan. So ito ay ibinaba sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Wadi an-Nakhla at narinig nila ng mga jin ang pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din sa Suratul Jin. Sa Suratul Jin ay binanggit din ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada." So ito ay isang pagpapatotoo din na ang mga jin ay narinig nila ang nakakamanghang pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa banal na Quran. Patuloy pagpapatotoo sa binasa natin kanina na isa sa mga mahalagang tagpo na naging ganap sa pag-uwi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Taif papunta ng Makkah, ang pagdaan niya sa Wadi an-Nakhla at ang pananatili niya dito ng ilang araw ay ang marinig ng mga jin ang paanyaya patungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nagpapatotoo sa unang aklat bago ipinadala ang Quran, ay ito ang Taura na ipinadala kay Propeta Musa alayhi salam. At narinig ito ng mga jin sa kanilang daan na marinig nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga ulama, gaya ng sinabi ko kanina, ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya alam na merong mga jin na nakikinig at merong mga jin na lumapit sa kanya upang makapakinig ng ganitong uri ng mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito, sabi ng mga ulama, ito yung unang beses at unang tagpo kung saan ang mga jin ay nanahimik, sila ay umupo, sila ay nakinig at namangha sa pagbasa ni Propeta Muhammad sa banal na Quran
At sinasabi nila ito yung nagpapatotoo sa unang kasulatan na ipinadala bago ang banal na Quran. Sabihin, ang Taura na ipinadala kay Propeta Musa alayhi salatu wassalam. So, hanggang dito na lamang po yung lecture natin.